Upang Hilonggo. Please. Ayun, magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan at sa lahat nating viewers dyan. Napapalapit na po ang bagong taon. 3 days na lang po mga kababayan. December 31 na. Sa lahat nating mga kababayan dyan ha, Happy New Year sa lahat nating mga kababayan. Ito, akala ko ba malakas ho ang mga Duterte? Akala ko ba majority sa mga Pilipino ay gusto ang mga Duterte? Bakit hindi niya ma-endorse ito? Yung mga alipuris niya, mga kababayan, hindi pasok. Sa survey. Lalo na si Senador Bato de la Rosa, mga kababayan. Wala sa Magic 12. Si Bato de la Rosa, mga kababayan, hindi siya pasok. Ayan, nakikita niyo yan? Yan po ang bagong survey na inilabas po ngayon, mga kababayan. Kaya nagsisiyakan yung mga didilis Hindi matanggap na halos lahat na ini-endorso ni PBBM ay pasok. Tingnan nyo yan, kung sino ang nauna dyan. Nangunguna po dyan si Representative Erwin Tulfo, mga kababayan, na nakakuha ng 45%. At sunod naman si Senador Bong Revilla na 33%, mga kababayan. So grabe mga kababayan sa lahat nating mga viewers. Sa mga didilis dyan, huwag muna kayong umiyak. Di ba? Nakikita naman kasi na wala talaga kayong mga, wala talaga, puro lang talaga 8 millions yung mga sinasabi nyo na 32 millions kayo. Alam nyo kung talagang marami kayo, ang dami nyo na sana nung nagrarally kayo dyan. Iwasan Bonifacio, nagrally kayo. Mga kababayan, sa EDSA hanggang ngayon nagrarally kayo. May mga vlogger kayo doon naka-live. Pero hanggang ngayon mga kababayan, ilan lang ho kayo nandoon. Ilan lang kayo nang nandoon. Ibig sabihin, mga kababayan, sa social media lang kayo marami. Ano yun? Sa lahat nating viewers. Ano yun? Sa social media lang kayo? Magpi-people power? Kasi sa social media, may mga trolls, mga kababayan minsan, yung mga nagko-komento sa atin, lalo na sa TikTok, walang mukha, walang followers, pero nagko-komento mga kababayan. So, ibig sabihin, yung mga trolls na yun, yung mga fake account nila, para sabihin na marami sila, di ba? Gumagawa, ganyan yung mga details ngayon para sabihin na marami silang viewers. Mga kababayan, lumang estilo na yan. Ito pa, Senator Pia Cayetano, kay BBM din yan. Tito Soto, Ping Lacson, Manny Pacquiao, Mayor Abby Binay, Senador Lito Lapid, at Representative Camille Villar at Senador Amy Marcos, mga kababayan. So ayan yung naglalaro si Camille Villar at saka si Senadora Amy Marcos, mga kababayan, yung naglalaro sa Magic 12, mga kababayan. So, Senador Amy, may tendency mga kababayan na malaglag pa to si Senador Amy Marcos. No? May tendency na malaglag ito. Kahit kapatid dito ni BBM dahil sa ginagawa niya ngayon. Kahit ako nakikita ko, imbis na tulungan niya yung kapatid niya, minsan kung ano-ano pang pinagsasabi, mga kababayan. Parang never nga ata nating narinig na ipinagtanggol ng senadora ang kanyang kapatid, mga kababayan. Sa mga paninira na ginagawa ko ng mga didilis kay BBM. Parang never ko narinig na nagsalita man lang siya ipinagtanggol niya man lang si BBM, mga kababayan. Buti pa yung si Sara Duterte, ipinagtanggol niya pa yun Kaibigan niya daw mga kababayan. Tama ho yan yung pinipili ng taong bayan ng mga senador na talagang may malasakit sa mga Pilipino. Hindi katulad nung mga nasa kabila na dyan na maglilingkod lang ho yan para lang ho sa mga Duterte, mga kababayan. Hindi ho yan maglilingkod para sa mga Pilipino. Narinig niyo ba yung sinabi ni Senador Bato de la Rosa, mga kababayan? Ang sabi niya ho, mga kababayan, kapag sila ni Senador Bongo, Senador Bato, ay hindi nanalo sa midterm election, mga kababayan, ay wala na daw haharang sa impeachment
ni Vice President Sara Duterte. Oh. Sa tingin nyo, mga kababayan, para ba yan sa bayan ang ginagawa nila? Kung wala akong ginagawa ang BP natin, hayaan nila ang batas ang mag-decide. Hayaan nila ang batas na manaig dito sa bansa natin. Kasi, panawagan ng taong bayan yan. Ha? Kung wala kasalanan si Vice President Sara Duterte, hayaan niya ang batas na umusig sa kanyang ginawang mali. Kasi ginawa niyang mali yan eh. Siya gumawa niyan eh. Hindi niyo dapat siya konsintihin kung ano naman ang ginawa niyang mali. Kasi maraming Pilipino ang umaasa sa inyo at binuto kayo para dyan, umupo kayo dyan at ipagtanggol at ipatupad ang batas na kayo muna ang unang susunod niyan. So ito mga kababayan, ngayon gumawa din ho ng survey ang mga didilis mga kababayan. Hindi nila matanggap ang totoong lumabas sa survey mga kababayan. Hindi nila matanggap ito. Kaya gumawa din ho sila ng kanilang survey. Hindi mo alam kung saan sila kumuha ng survey mga kababayan. Basta survey. Ayan, tingnan nyo yan. Oh, si Rodante Marcolita daw ang number 1, Doc Leong, Atty. Jimmy Bundok, Atty. Raul Lambino, Bongo, Atty. GB Henlo, Atty. Vic Rodriguez, Bato de la Rosa, Paul Busita, Pastor Kibuloy, Philip Salvador, Wilbert Lee. Mga kababayan, wow, ang galing. Kung tutusin, sa lahat na binanggit nyo dyan, mas may nagawa pa ata yan si Bongo sa inyo dyan sa lahat ng mga binanggit nyo dyan Pero hindi nag-number 1 sa inyo si Bongo. Para hindi mahalata? Grabe pang-anim pa si Senador Bongo, mga kababayan. Ang lupit ng survey ng mga DDS. Hindi matanggap mga kababayan ang naging desisyon ng taong bayan na piliin ang mga ini-endorse ni BBM na mga senador sa darating na halalan nitong 2025 mga kababayan. Hindi matanggap ng mga didiles kaya nagsisiiyakan na lang sila mga kababayan. No? So ngayon meron sila mga kababayan pinapalabas, meron naman silang issue ngayon kasi sabi daw nila bigla daw nawala si Ted Filon, baka na daw nagurgur mga kababayan at parang pasisiring nila ang gobyerno ngayon ang may kasalanan. Baka kung anong ginawa kay Ted Filon, mga kababayan. Pero napanood ko kahapon si Ted Filon at saka si DJ Chacha, mga kababayan, na nag-uusap tungkol doon sa mga inilalabas ng mga didilis na sabi ni DJ Chacha, pinagkakakitaan ka ng mga vlogger dahil nawala ka daw. Sabi ni DJ Chacha kay Ted Filon, mga kababayan. Kasi ito, tinan nyo to. Huling banat daw ni Manong Ted Filon sa mga crocodile. Ito'y insulto sa mga mamayang Pilipino. Huling banat daw ni Ted Filon, mga kababayan. Yun na lang daw yun. Wala na daw si Ted Filon kaagad. Hindi na daw nakita o hindi na naramdaman kasi hindi na nalabas ng balita. Naglabas ang nagpasko nagbakasyon. Bawal naman magbakasyon si Ted Filon. Mga didiles, gusto nyo pala? Trabaho. Hindi naman kasi katulad yan ng amo nyo na puro bakasyon, walang trabaho kahit nasa gobyerno nagtatrabaho. Diba? Hindi yan katulad ng amo nyo na puro pasyal. Puro motor-motor. Siya dapat ang magtrabaho. Pakita niya sa taong bayan. Hindi na puro puna. Galit sa ayuda, pero sila namimigay ng ayuda. Para sila lang tingilain ng tao. Na sila lang nagbibigay ng ayuda. Diba? Galit na galit sila sa pagbigay ni BBM ng ayuda, pero sila namimigay din ng ayuda. Yun yung mga tao na, yung ginagawa ng iba, tinitingnan nila. Pero yung ginagawa nila, hindi nila kayang punahin. Ganon din ang mga didilis, yung mga vlogger nila. Ganon din yan. Yung mga supporters, ganyan din. Ganon sila mga utak. Manamana lang daw yan sa kanilang amo. Ayan usap si DJ Chacha at si Ted Filon. Sabi niya, Ted Filon nagorgor na ba ni DJ Chacha? Nagkautal-utal pa. Ayan nakikita nyo ba yan mga didilis? Ha?
Oh, buhay na buhay ho, si Ted Filon. Hindi ho naman kasi ang administrasyon ngayon, hindi ho katulad ng mga past administrasyon na kapag kumontra ka, may paglalagyan ka. Oh, sa panahon ni BBM ngayon, dami nga sumisira kay BBM pero nahiya ni sila ni BBM. Si BBM, kahit anong paninira nila, hindi sila pinapansin. Pagkos si BBM, pinapakita niya ang trabaho niya sa mga tao. Hindi ho dun sa mga paninira nila ginagawa. Kung ano man paninira niya, sinusuklian ni BBM ng trabaho, mga kababayan. Pero inyo after ng Pasko, bumalik agad ng trabaho si BBM. Diba? Talagang trabaho agad si BBM, mga kababayan. Tsaka alam nyo ito lang masasabi ko. Kung hindi tama ang pamamalakad ni BBM dito sa bansa, yung mga pengklawan na yan, hindi yan binablog si BBM. Mga kababayan, hindi yan binablog yung mga proyekto ni BBM. Pero dahil magandang ginagawa ni BBM dito, nakikita nila na si BBM ay magandang pamamalakad niya dito sa bansa. Tama, di ba? Ang mga didilis lang naman ho kasi mga kababayan, ang hindi ho nakakakita. Di ba? Sila lang po mahilig manira sa ating PBBM. Kasi, bawat nakikita nila na may nagagawa si BBM, mga kababayan, masakit sa kanilang mata. Talagang atat na atat silang kumoment. Kahit nakita nila si BBM, mayroong kakatapos na ng proyekto, magko-comment agad yan ng mga bad comments kay BBM. Mga kababayan, wala talaga. Wala. Sana magbago after nitong 2024. Sana magbago ho ang isip ng mga didilis. So sana magbago at lumala at tuluyan na mabaliw. At madala na dun sa mental. Di ba? Romualdez Marcos Jr. Together with First Lady Luisa Araneta Marcos. Hello ma'am. First lady po.